Hindi kita pinakasalan para makasama. Pinakasalan kita para mapanood kitang unti-unting nasisira habang hawak pa rin kita. Si Beatrice Angeli Razon ay isang simpleng babae na ang tanging pangarap ay maglingkod bilang isang OB-GYN sa kanilang maliit na klinika. Ngunit sa isang iglapang kanyang tahimik na mundo ay gumuho ng mabaon sa utang kanyang pamilya. Upang iligtas ang kanyang mga magulang mula sa pagkakawasak, napilitan siyang pumasok sa isang kasunduan na higit pa sa kamatayan, ang maging secret wife ni Nathaniel David Arevalo. Si David ay hindi lamang isang sikat na racer at bilyonaryo. Siya ay isang lalaking nilamon ng puot at uhaw sa paghihiganti. Naniniwala siyang ang pamilya ni Beatrice ang dahilan ng pagkamatay ng babaeng pinakamamahal niya at gagawin niyang impyerno ang buhay ni Beatrice bilang kabayaran. Sa loob ng mansyon na tila gintong hawla, titiisin ni Beatrice ang bawat hagupit ng masasakit na salita at malamig na pakikitungo ni David. Siya ang naging collateral, ang perfect substitute sa isang nakaraang hindi niya naman kasalanan. Ngunit sa likod ng kanyang pagtitiis sa isang lihim na sakit sa puso na unti-unting kumikitil sa kanyang buhay. Kaya bang hilumin ng pag-ibig ang isang pusong binuo sa paghihiganti? O magigising na lang ba si David sa katotohanan ng babaeng sinisira niya ay ang tanging taong handang magligtas sa kanya sa sandaling huli na ang lahat? Sa mundong puno ng pagkukunwari, hanggang saan mo kayang tiisin ang sakit para sa pamilya? At sa likod ng kayamanan at katanyagan, paano mo haharapin ang multo ng iyong nakaraan? Mga kakwento, halina't samahan niyo akong pakinggan at damhin ang nakakaantig na kasaysayan nina David at Beatrice. Isang kwentong nagsimula sa puot, nabuo sa paghihiganti at nauwi sa isang masakit na pagsisisi. Tunghayan natin kung paano ang isang pusong pilit na sinisira ay naging tanging gamot sa isang pusong matagal nang naghihingalo. Mula sa marangyang mansyon ng Maynila hanggang sa tahimik na dalampasigan ng Batangas, narito ang kwentong magpapatunay na sa huli, pag-ibig pa rin ang huling hantungan. Ito ang The Billionaire Secret Substitute. Malamig ang ihip ng aircon sa loob ng marangyang opisina ni Nathaniel David Arevalo, ngunit mas malamig ang titig na ipinupukol niya kay Beatrice Angeli Razon. Si Beatrice ay isang simpleng OB-GYN. Ang tanging pangarap niya ay magpaanak ng mga sanggol sa kanilang maliit na lying-in clinic at mabuhay ng tahimik. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikang yon ay nauwi sa isang bangungot. Ang kanyang ama ay nalubog sa bilyon-bilyong utang dahil sa isang maling investment at si Nathaniel, ang sikat na racer at kinatatakutang bilyonaryo ang may hawak ng kanilang leeg. Pirmahan mo to, Beatrice? Malamig na utos sa David. Nilapag niya ang marriage contract sa lamesa. Nanginginig ang kamay ni Beatrice habang hawak ang ballpen. Bakit ako, David? Hindi naman kita kilala. Bakit kailangan dumaan sa ganitong kasal? Tumayo si David at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang baba ni Beatrice, sapat na para maramdaman ng dalaga ang puot sa kanyang mga mata. Hindi kita pinakasalan para makasama, Beatrice. Pinakasalan kita para mapanood kitang unti-unting nasisira habang hawak pa rin kita. Nanigas ang buong pagkatao ni Beatrice. Hindi ito pag-ibig, ito ay parusa. Ang mansyon ni David ay tila isang museo, napakaganda, napakayaman ngunit walang buhay. Doon dinala ni David si Beatrice matapos ang isang mabilis at sekretong kasal sa huwes. Walang gown, walang bulaklak, walang masayang pamilya. Tanging lamig ng pirma at ang titig ni David ang naging saksi. Dito ka matutulog. Turo ni David sa isang silid sa dulo ng pasilyo, malayo sa kanyang master's bedroom. David, hanggang kailan to? Kailan mo mapapatawad ang pamilya ko? Mahinang tanong ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay namumugto na sa kakaiyak. Huminto si David at lumingon. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mapapatawad? Beatrice, ang perang ibinayad ko sa utang ng tatay mo ay hindi pambayad, sala iyon. Ay down payment para sa impyernong mararanasan mo sa kamay ko? Sa gabing yon, hindi nakatulog si Beatrice. Bilang isang OB-GYN, sanay siya sa puyatan at pagod. Ngunit ang pagod na nararamdaman niya ngayon ay nasa kaluluwa. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumasakal sa kanya. Siya ang secret wife, isang asawa na hindi maaaring ipakilala sa mundo. Isang asawang naroon lamang para sa paghihiganti. Kinabukasan, sinubukan ni Beatrice na pumasok sa lying-in clinic.
Kailangan siya ng kanyang mga pasyente. Ngunit bago pa siya makalabas ng gate, hinarang siya ng mga tauhan ni David. Saan ka pupunta? Isang baritonong boses ang narinig niya mula sa itaas ng hagdan. Pababa si David sa kanyang suot ng racing gear, handa para sa kanyang ensayo. May mga pasyente ako, David. Kailangan kong mag-duty? Paliwanag ni Beatrice. Tumawa ng mapait si David. Doktora, hindi mo ba naiintindihan ang pinirmahan mo? Pagmamay-ari na kita, mula buhok hanggang talampakan. Hindi ka alis ng bahay na to nang wala ang permiso ko. Pero David, buhay ng taong nakataya. Ganon din ang buhay ng tatay mo nung niloko niya ang kumpanya namin. Sigaw ni David na ikinatalo ng balikat ni Beatrice. Lumapit ang lalaki, hinawakan ng mahigpit ang braso niya. Gusto mong magligtas ng buhay? Iligtas mo muna ang sarili mo sa akin. Dinala siya ni David sa isang silid na laging nakasusi. Doon bumagsak ang puso ni Beatrice. Ang buong silid puno ng mga litrato ng isang babae. Si Clarice, kamukhang kamukha niya ito. Mula hugis ng mata hanggang sa ngiti. Siya si Clarice. Ang babaeng dapat ipakakasalan ko kung di lang siya namatay sa aksidenteng kinasangkutan ng kapatid mo. Bulong ni David sa kanyang tenga, puno ng puot. Ikaw ang kapalit niya, Beatrice, pero hindi mo mapapalitan ang pagmamahal ko sa kanya. Ang tanging papel mo ay maging paalala sa akin kung gaano kasama ang pamilya mo. Doon naintindihan ni Beatrice, hindi lang siya collateral. Siya ay isang substitute na kailangan magdusa para sa kasalanang di naman siya ang gumawa. Lumipas ang mga linggo na parang taon na para kay Beatrice. Ang mansyon na dapat kanlungan ng isang malamig na bilangguan. Hindi siya pinapayagang lumabas. Di siya pinapahawak ng cellphone at ang tanging nakakausap niya ay ang mga katulong na takot din kay David. Isang gabi, umuwing lasing si David mula sa isang karera. Malakas ang kalabog ng pinto at amoy alak ang buong paligid. Natagpuan niya si Beatrice sa kusina, naghahanda ng gatas para sa sarili dahil hindi siya makatulog. Bakit kising ka pa? Asik ni David. Ang kanyang mga matay mapula, di lang dahil sa alak, kundi dahil sa pagod at galit. Di lang ako makatulog, David. Masama ang pakiramdam ko, mahinang sagot ni Beatrice. Ang totoo, ilang araw na siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng dibdib. Ngunit sinasantabi niya ito. Lumapit si David at tinawakan ng magkabilang balikat ni Beatrice. Masama ang pakiramdam? O nag-iinarte ka lang para kaawaan kita? Huwag mo akong itulad sa mga pasyente mo, Beatrice. Alam ko ang laro mo. Hindi ako naglalaro. Sumigaw na si Beatrice. Ang unang pagkakataon na lumaban siya. Tao rin ako, David. May nararamdaman. Hindi ako si Clarice, ako si Beatrice. Bakit kailangan akong magbayad sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Isang malakas na pagkabasag ng baso ang tumapo sa sigawan. Hinawi ni David ang mga kagamitan sa lamesa. Dahil ikaw ang natural. Dahil ang pamilya mong nagnakaw ng kinabukasan ko. Kaya habang humihinga ka, sisiguraduhin ko na ang bawat hininga mo'y may kapalit na sakit. Iniiwan siyang mag-isa ni David sa gitna ng mga basag na kristal. Simbolo ng kanyang unti-unting nadudurog na pagkatao. Sa kabila ng lahat, isang araw, pinayagan din ni David na bumalik si Beatrice sa lying-in clinic. Ngunit may mga bodyguard na nakabantay sa bawat kilos niya. Ito ay matapos magmakaawa ng kanyang ama na kailangan ng pamilyang kanyang kikitain para sa gamot ng kanyang ina. Sa loob ng klinika, si Beatrice ang Dr. Bea, matatag, matalino at mapagmahal. Ngunit sa sandaling makita niya ang isang sanggol na kakapanganak lang, di niya mapigilang maiyak. Paano kung magkaroon din siya ng anak? Isang anak na bunga ng puot at hindi ng pag-ibig. Isang hapon, habang nag-oopera, biglang nagdilim ang paningin ni Beatrice. Muntik na siyang bumagsak kung di lang siya nasalo ng kanyang nurse. Doktora, ayos lang po ba kayo? Ang putla niyo po. Nag-aalala na si Nurse Mia. Ayos lang ako, Mia. Napagod lang marahil pagsinungaling niya, ngunit alam niya ang mga sintomas. Ang kanyang puso ay, ayos lang ako, Mia. Napagod lang marahil. Ang kanyang puso ay unti-unting bumibigay. Hindi lang dahil sa emosyonal na sakit, kundi dahil sa isang kondisyong medikal na matagal na niyang tinatago. Hypertrophic cardiomyopathy. Isang sakit sa puso na pinaalala ng labis na stress. Nang makauwi na siya sa mansyon, naabutan niya si David na naghihintay sa sala. May hawak na isang envelope. Ano to? Tanong ni Beatrice.
Isang charity gala sa susunod na linggo. Kailangan nating maghanap ng masayang mag-asawa sa harap ng media. Isuot mo ang pinakamahal na gown. Mag-makeup ka na makapal para hindi halatang pagmumukha mong parang laging namatayan. Utos ni David. Hindi alam ni David na unti-unti na ngang namamatay ang babaeng nasa harapan niya. Ang asawang hinahawakan niya ng mahigpit ay parang buhangin na unti-unting tinatangay ng hangin. Dumating ang gabi ng charity gala. Suot ni Beatrice ang isang kumukutitap na emerald green gown na lalong nagpalitaw sa kaputian ng kanyang balat at sa lumbay ng kanyang mga mata. Sa harap ng mga kamera, mahigpit ang hawak ni David sa kanyang bewang habang bilang pag-aalgalaga kundi bilang pag-angkin. Umiti ka, Beatrice? Bulong ni David sa kanyang tenga. Kumikislap ang mga flash ng kamera. Ayokong isipin ng mga tao na pinupwersa kita. Pero pinupwersa mo naman talaga ako, David. Sagot ni Beatrice nang di nawawala ang pilit ng ngiti sa labi. Habang nasa gitna ng pagtitipon, lumapit ang isang matandang negosyante, si Mr. Valdez na dati ring kliyente ng ama ni Beatrice. Napakaganda ng asawa mo, David. Kamukhang kamukha niya si Clarice, hindi ba? Natigilan ng buong paligid. Ang pangalang Clarice ay tila isang sumpa na bumasag sa katahimikan. Humigpit ang hawak ni David sa baso ng alak hanggang sa mamuti ang kanyang buko-buko. She is just a substitute, Mr. Valdez. Malamig na pahayag ni David na narinig ang mga taong malapit sa kanila. Isang pansamantalang pampalipas oras habang wala ang tunay na reyna. Napahiya si Beatrice. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat sa hall. Yumuko siya, pilit na pinipigilan ang luha. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang pamilyar na panunuyo ng lamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang sakit ay muling nagpaparamdam. Pagka-uwi sa mansyon, di na nakapaghintay pa si Beatrice na makarating sa kanyang silid. Bigla siyang napasandal sa pader ng hallway, hawak ang kanyang dibdib. Hirap siyang huminga, at ang bawat hininga ay tila may kasamang matutulis na karayom. Beatrice, ano na namang drama ito? Bulyaw ni David habang tinatanggal ang kanyang korbata. Papunta na sana siya sa kanyang silid nang mapansin niyang di gumagalaw ang dalaga. Hindi nakasagot si Beatrice. Unti-unti siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina'y punong-puno ng makeup ay maputla na ngayon. Tila isang bangkay na binihisa ng magkarang suot. Beatrice! Dito na kinabahan si David. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ng asawa. Hoy! Sumagot ka! Huwag mo akong takutin ng ganito. Nanginginig na hinawakan ni Beatrice ang kamay ni David. Ang gamot ko, sa bag ko. Nagmamadaling kinuha ni David ang clutch bag ni Beatrice at hinalugog ito. Doon niya nakita ang isang maliit na bote ng gamot para sa puso. Mabilis lang pinainom ang asawa habang karga-karga niya si Beatrice patungo sa kama nito. Napansin ni David kung gaano to kagaan, tila ba unti-unti na itong naglalaho sa kanyang mga kamay. Sa gabing yon, di umalis si David sa tabi ni Beatrice. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa habang natutulog. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Clarice. Ang nakita niya ay isang pagod na babae na nagngangalang Beatrice. Isang babaeng dinalang lahat ng bigat ng mundo para lang sa pamilya nito. Isang tanong ang pumasok sa isip ni David. Sinisira ko ba siya? O ako ang unti-unting nasisira habang pinapanood ko siyang maghirap? Nagising si Beatrice nang may mabigat na pakiramdam. Ngunit laking gulat niya nang maramdaman na isang mainit na palad na nakahawak sa kanyang kamay. Si David. Nakatulog ang bilyonaryo sa gilid ng kanyang kama, suot pa rin ang gusot na barong mula sa gila. Nang magmulat ng mata si David, agad tong tumayo at nag-iwas ng tingin. Gising ka na pala. Pinatawag ko ang personal doctor ko, ang sabi niya, masyado raw mataas ang stress levels mo. Bakit di mo sinabing may sakit ka sa puso? Para saan pa, David? Para may bago ka na namang pambubulala sa akin? Mahinang sagot ni Beatrice. Hindi sumagot si David. Sa halip, niabot niya ang isang mangkok ng mainit na soup. Kumain ka muna. Di kita pwedeng hayaang mamatay ng ganun lang. Marami ka pang dapat pagbayaran. Bagaman matatalas pa rin ang salita, naramdaman ni Beatrice ang banayad na pag-ayos ni David sa kanyang unan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, walang sigawang nangyari. Ngunit ang katahimikang to ay pansamantala lamang dahil sa kanyang kondisyon. Pinagbawalan muna si Beatrice na pumasok sa klinika. Upang di mabaliw sa loob ng mansyon, nagsimula siyang mag-ayos ng mga gamit sa library. Doon,
Aksidente niyang nahulog ang isang lumang folder mula sa ilalim ng desk ni David. Ito ay ang police investigation report na aksidenteng pumatay kay Clarice. Nanginginig ang mga kamay ni Beatrice habang binabasa ang bawat pahina. Ang akala ni David ang kapatid ni Beatrice na si Brian ang may kasalanan dahil ito ang driver ng kabilang sasakyan. Ngunit ayon sa mga kalakip na testimonya at litrato ng skid mark sa kalsada, lumalabas na ang sasakyan ni Clarice ang nawalan ng preno at sumalungat sa lane ni Brian. Higit sa lahat, may isang dokumentong nakatago sa pinakailalim. Isang maintenance report ng sasakyan ni Clarice bagong aksidente. Nakasaad dito na alam ni David na may problema ang preno ng sasakyan. Ngunit dahil sa pagmamadali para sa isang mahalagang event, pinilit niyang gamitin yon ni Clarice. Hindi si Brian ang pumatay sa kanya, bulong ni Clarice, habang ang mga luha ay pumatak sa papel. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang sarili niyang kasintahan. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni David nang makita ang hawak ni Beatrice. Sinong may karapatang pakialaman ng mga gamit ko? Sigaw ni David, habang mabilis na nalapitan si Beatrice at tinablot ang mga papel. Kaya mo ba ako pinaparusahan, David? Hindi dahil sa pamilya ko, kundi dahil hindi mo matanggap na ikaw ang dahilan kung bakit wala na si Clarice? Matapang na hinarap ni Beatrice ang galit ng lalaki. Ginagawa mo akong punching bag ng konsensya mo. Isang nakabibinging sampal ang tumapos sa usapan. Napasandal si Beatrice sa bookshelves, hawak ang namumulang pisngi, ngunit ang mas masakit ay ang maling pagsikip ng kanyang dibdib. Sa gitna ng galit ni David, nakita ni Beatrice ang takot sa mga mata nito. Takot na harapin ang katotohanan na siya ang tunay na halimaw sa kwentong to. Matapos ang sampal na iyon, nabalot ng nakabibinging katahimikan ng library. Hindi makapaniwala sa David sa ginawa niya. Tiningnan niya ang sariling palad na tila ba nandidiri siya rito. Beatrice, pagtatangka ni David na lumapit. Ngunit, mabilis na umatras si Beatrice. Huwag kang lalapit, sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Ngayon alam ko na. Kaya mo ako pinakasalan ay para saktan. Dahil tuwing nakikita mong mukha mo, naaalala mo ang sarili mong kasalanan. Ako ang naging buhay na ebidensya sa pagkakamali mo. Tumahimik ka, bulyaw ni David. Pilit na itinatago ang guilt sa pamamagitan ng galit. Wala kang alam. Wala kang alam sa sakit na nararamdaman ko? Mas wala kang alam sa sakit na binigay mo sa akin, David. Patuloy ni Beatrice habang dumadaloy ang masaganang luha. Binenta kong buhay ko para iligtas ang pamilya ko, pero ang pinagbentahan ko pala isang taong duwag. Isang bilyonaryong sikat pero walang lakas ng loob na aminin na siyang pumatay sa babaeng mahal niya? Hindi na nakasagot sa David. Pinanood niya si Beatrice sa tumakbo palabas ng library. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ng mga bodyguard. Marahil dahil kahit ang mga ito ay nakita ang puot sa mukha ni Beatrice, o marahil dahil hindi rin alam ni David kung paano pa siya haharapin. Sa gitna ng malakas na ulan, lumabas si Beatrice ng monson. Wala siyang dalang gamit, wala siyang dalang pera, tanging ang basag na puso at ang humihingal na dibdib ang dala niya. Tumakbo siya hanggang sa dulo ng kalsada kung saan ang dilim ng gabi ay tila ba gustong lumamon sa kanya. Doon sa gitna ng kalsada, muling sumikip ang kanyang puso. Hindi lang to dahil sa sakit na hypertrophic cardiomyopathy. Ito ay dahil sa pagod. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang maging substitute. Pagod na siyang maging collateral. Bumagsak si Beatrice sa basang aspalto. Ang huling nakita niya bago magdilim ang lahat ay ang papasikat na ilaw ng isang sasakyan at ang malakas na tunog ng busina. Nagising si David sa gitna ng gabi dahil sa tawag mula sa isang di kilalang numero. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa nangyari sa library. Hello, is this Mr. Nathaniel David Arevalo? Tanong ng boses sa kabilang linya. Asawa po ba kayo ni Beatrice Angeli Razon? Oo, bakit? Nasaan siya? Agad na tanong ni David. Ang galit niya ay napalitan ng isang malamig na kaba na gumagapang sa kanyang likuran. Nandito po siya sa St. Jude Medical Center. Sinugod po siya rito matapos siyang makitang walang malay sa kalsada. Critically unstable po ang kondisyon niya, Mr. Arevalo. Bukod sa atake sa puso, may internal bleeding po siya dahil sa pagkakabagwak ng ulo. Parang gumuho ang mundo ni David. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa ospital. Nilalagpasan lahat ng traffic light. Sa bawat segundo ng pagtakbo ng sasakyan, naririnig niya sa kanyang isip ang sinabi ni Beatrice.
Pinakasalan kita para mapanood kitang unti-unting nasisira habang hawak pa rin kita. Natupad ang gusto niya. Nasira na nga si Beatrice pero bakit pakiramdam niya siya ang mas durog? Nang makarating siya sa ICU, hinarang siya ng mga doktor. Sa loob niya, nakita niya si Beatrice na nakakabit sa napakaraming makina. Ang mukha nitong dati ay puno ng buhay, ngayon kasing puti na ng mga kumot sa ospital. David? Isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa likuran. Ang ama ni Beatrice, si Mr. Razon, ay naroon din. Lumuluha. Binigay ko ang anak ko sa'yo dahil ang akala ko, galit ka. Respetuhin mo siya bilang tao, pero anong ginawa mo? Hindi nakasagot si David. Napalood siya sa harap ng salamin ng ICU. Doon niya na-realize na ang lahat ng karera na napanalunan niya, ang lahat ng bilyong piso sa bangko niya ay walang silbi, kundi ang tanging taong tumatanggap sa lahat ng buot niya nang walang reklamo ay tuluyan ng mawawala. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang malakas sa tambol sa pandinig ni David. Bawat tibok ay paalala na ang oras ni Beatrice ay hiram na lamang. Pinayagan siyang pumasok sa loob ng ICU. Sa loob ng 5 minuto, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Beatrice. Malamig ito. Wala nang init na dati nagpapatahimik sa kanya kapag nag-aalaga to sa kanya nung siya ang may sakit. Beatrice, Bea, bulong ni David. Ang kanyang boses na dati puno ng kapangyarihan, nanginginig na ngayon. Gumising ka, hindi pa tayo tapos. Sabi mo papanoorin mo kung masira, di ba? Eto na ako. Durog na ako. Bumangon ka lang at pagtawanan mo ko. Ngunit nanatiling pikit ang mga mata ni Beatrice. Isang nurse ang lumapit at iniabot isang maliit na notebook na basa pa ng ulan. Nakuha po ito sa bulsa ng jacket niya bago siya mawalan ng malay. Mukhang para po sa inyo ito. Nanginginig na binuklat ni David ang notebook. Ito po ang diary ni Beatrice simula nung araw na ikinasal sila. Bawat pahina punong-puno ng sakit, ngunit may isang entry na nagpaguho sa natitirang lakas ni David. Alam ko, hindi mo ako mahal, David. Alam kong ako ang anino ng nakaraan mo, pero gabi-gabi ipinagdarasal ko na sana, kahit isang saglit lang, makita mo ako bilang si Beatrice. Hindi bilang kaaway, kung hindi, bilang substitute. Gusto kitang gamutin, David. Gusto kitang gamutin ang galit sa puso mo, kahit ang kapalit noon ay ang pagkaubos ng sarili kong puso. Patawad kung hindi ako sapat. Napahagulhol si David. Di niya mapigilan ang hagulhol na kanina niya pa sinusubukang itago. Ang babaeng sinubukan niyang sirain ay ang tanging taong ninais siyang gamutin. Sa gitna ng kanyang kalupitan, pagmamahal ang isinukli nito. Biglang bumilis ang tunog ng monitor. Isang mahaba at nakatutulig na beep ang pumuno sa silid. Code Blue! Code Blue! Sigaw na isang doktor. Mabilis na itinulak si David palabas ng ICU. Nakita niya kung paano nilagyan ng defibrillator ang dibdib ni Beatrice. Ang bawat pagtalo ng katawan ni Beatrice ay tila saksak sa puso ni David. Please, wag siya. Ako na lang. Bulong ni David habang nakasandal sa pader ng ospital. Unti-unting napapadulas pababa hanggang sa mapaupo sa sahig. Huwag mong kunin ang tayong buhay na nagturo sa akin kung paanong magmahal muli. Sa sandaling yon, ang ruthless billionaire ay wala nang iniwan, kundi isang lalaking nagmamakaawa sa langit para sa isang milagrong alam niyang di niya karapat-dapat tanggapin. Nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Beatrice, ngunit hindi siya nagising. Siya ay nahulog sa isang malalim na koma. Ayon sa mga mediko, ang kanyang puso ay masyadong mahina at ang kanyang katawan tila sumuko na sa kagustuhang lumaban. She's stable, but her brain activity is minimal. It's like she's choosing to stay asleep. Paliwanag ng doktor kay David. Di umalis si David sa tabi ni Beatrice. Sa loob ng 1 linggo, ang ospital na naging tahanan niya. Iniwan niya ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang mga karera at ang kanyang karangyaan. Gabi-gabi binabasa niya ng malakas sa mga paboritong libro ni Beatrice sa kanya. Umaasang maririnig nito ang kanyang boses. Isang gabi, habang hinahawakan niya ang kamay ni Beatrice, napansin niya ang isang maliit na peklat sa pulso nito. Isang peklat na nakuha ni Beatrice nung bata pa siya habang sinusubukang iligtas sa isang kuting sa ulan. Doon napagtanto ni David na ang buong buhay ni Beatrice ay iniaalay sa pagliligtas sa iba, habang ang buhay niya inialay sa pagsira ng mga ito. Bea, pakiusap, bulong ni David. Ang kanyang noo ay nakasandal sa kamay ng asawa.
Kahit huwag mo na akong mahalin, kahit iwan mo na ako pagising mo, kahit ipahiya mo ako sa buong mundo o ipakulong mo ko, basta gumising ka lang. Handa akong maging anino mo, basta't buhay ka. Dinalaw siya ni Nurse Mia, ang nurse ni Beatrice sa lying-in clinic. May dala itong isang maliit na box. Sir David, ito po ang gamit ni Dr. Bea sa klinika. Sabi niya po dati kung may mangyari man sa kanya, ibigay ko raw to sa inyo. Sabi ni Mia na namumula ang mga mata. Sa loob ng box ay mga litrato ng sanggol na ipinaanak ni Beatrice. Sa likod ng bawat litrato ay may sulat kamay si Beatrice. Buhay na naman ang nailigtas ko. Sana balang araw mailigtas ko rin ang puso ni David. Doon lamang tuluyang gumuho ang part ni David. Napagtanto niya na habang sinasaksak niya ng masasakit na salita si Beatrice, ang babae na may tinatahi ang sugat ng kanyang pagkatao sa pamamagitan ng panalangin. Lumipas ang 2 linggo. Nagdesisyon si David na harapin ang katotohanan. Tinawagan niya ang kanyang mga abogado at ipinag-utos na i-withdraw ang lahat ng kaso laban sa pamilya Razon. Binigay niya ang lahat ng ebidensya ng kanyang sariling kapabayaan sa aksidente ni Clarice sa mga otoridad. Sir, kapag ginawa niyo to, masisira ang karir ninyo. Maaari kayong makulong. Babala ng kanyang abogado. Wala akong pakialam. Maikling sagot ni David. Ito lang ang tanging paraan para mabigyan ko siya ng kapayapaan. Bumalik siya sa ospital, suot na isang simpleng t-shirt na wala na ang suit ng isang bilyonaryo. Naupo siya sa tabi ni Beatrice, hinalikan ng noo nito. Malaya na ang pamilya mo, Bea. Malaya ka na sa akin. Binawi ko ng lahat ng utang. Hindi mo na kailangang maging asawa ko para iligtas nila, sabi niya. Kahit alam niya na baka hindi siya naririnig. Ngunit sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Beatrice. Isang maliit na paggalaw ngunit sapat na para tumigil ang mundo ni David. Bea, naririnig mo ba ako? Sigaw ni David. Mabilis pinindot ang call button para sa mga nurse. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Beatrice. Ang kanyang mga mata nananatiling malungkot. Ngunit nang makita niya si David, isang butil ng luha ang pumatak mula rito. David? Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Nandito ako, Bea. Nandito ako. Patawad. Patawad sa lahat? Hagulhol ni David habang niyayakap ng dahan-dahan ng asawa. Ngunit ang ngiting binigay ni Beatrice ay hindi ngiti ng tagumpay. Ito'y ngiti ng isang taong handa na talagang magpaalam. Salamat dahil pinalaya mo na ako. 3 buwan ang lumipas, hindi naging madali ang paggaling ni Beatrice. Ang kanyang puso ay nananatiling mahina, ngunit ang kanyang kagustuhang mabuhay ay muling nag-alab. Matapos ang ilang linggo sa ospital, pinili niyang bumalik sa Batangas, sa tahimik na bayan kung saan siya lumaki, malayo sa ingay ng Maynila at sa laalan ng mansyon ni David. Si David, tinupad niya ang kanyang pangako, sinuko niya ang kanyang posisyon sa kumpanya at hinarap ang mga kasong sibil kaugnay ng aksidente ni Clarice. Hindi siya nakulong ng matagal dahil sa kawalan ng intent. Ngunit ang kanyang reputasyon bilang isang ruthless racer ay gumuho. Para kay David, yon ang pinakamaliit na kabayaran na maaari niyang ibigay. Isang hapon, habang nakaupo si Beatrice sa beranda ng kanilang lumang bahay, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat. Hindi itong mabilis at maingay na sports car na dati ilulan sa David. Isa itong simpleng sasakyan. Bumaba si David, may dalang isang maliit na paso ng mga puting bulaklak, hindi rosas kundi mga white lilies. Ang paborito ni Beatrice na hindi niya man lang nalaman noon. Maaari ba tayong mag-usap? Naupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Bakit ka nandito, David? Pinalaya mo na ako, di ba? Tanong ni Beatrice. Pinalaya kita sa obligasyon, Bea. Pinalaya kita sa kontrata, sagot ni David habang nakatingin sa malayo. Pero narito ako para hingin ng isang bagay na alam kong wala akong karapatang makuha. Ang pagkakataon na simula ng lahat ng tama. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang asawang nananakit, kundi bilang isang lalaking gustong bumawi sa bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Tumingin si Beatrice sa kanya. Nakita niya ang pagbabago. Nakita niya ang lalaking nanalangin sa gilid ng kanyang kama nung akala niya katapusan na niya. Hindi ko alam kung kaya ko na, David. Pag-amin ni Beatrice. Masyadong malalim ang sugat. Maghihintay ako, Bea, kahit gaano katagal. Kahit abutin tayo ng habang buhay sa panliligaw ko sa'yo, handa akong patunayan ang pusong sinubukan mong gamutin noon ay sa wakas marunong na ring magmahal ngayon.
Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay amoy asin at kalayaan. Sa isang maliit na puting bahay na malapit sa dagat, isang babae ang abalang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa medisina. Si Beatrice ay hindi na lamang basta secret wife o isang substitute. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng isang libreng klinika para sa mga mangingisda at kanilang mga pamilya sa naturang bayan. Bagamat kailangan mag-ingat dahil sa kanyang kondisyon sa puso, ang kanyang mga matay wala ng lumbay na dati nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Doktora, may naghahanap po sa inyo sa labas? Nakangiting sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang katulong sa klinika. Lumabas si Beatrice at doon, sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, nakatayo ang isang lalaki. Hindi na ito ang aroganteng bilyonaryo na nakilala niya sa Maynila. Suot ni David ang isang simpleng puting polo at tsinelas, habang may hawak na isang maliit na ice cream cone, isang bagay na dati hindi niya gagawin. Sabi nila mahilig daw ang mga buntis sa ice cream, biro ni David habang lumalapit kay Beatrice. Dahan-dahang hinaplos sa David ang umuumbok na tiyan ni Beatrice. Magpipitong buwan na ang kanilang panganay, isang himala na hindi nila akalaing mangyayari matapos ang lahat ng operasyon at muntikang kamatayan ni Beatrice. Akala ko ba may meeting ka sa Maynila? Tanong ni Beatrice habang tinatanggap ang ice cream. Iniwan ko ng board meeting. Mas mahalagang meeting ko sa mag-ina ko, sagot ni David. Hinalikan niya ang noo ni Beatrice, isang halik na puno ng paggalang at tunay na pagsinta. Ang kanilang kasal ay hindi nangalihim. Noong nakarang taon muli silang nagpakasal, hindi dahil sa kontrata, kung hindi dahil sa utang. At sa sarili nilang desisyon, isang simpleng kasalan sa tabing dagat na dinalohan ng kanilang mga pamilya. At natutunan ring magpatawad sa isa't isa. David, tawag ni Beatrice habang nakatanaw sila sa papalubog na araw. Salamat. Para saan? Salamat dahil hindi mo ako hinayaang masira. Salamat dahil hinayaan mo na buuin natin ang isa't isa. Gumiti si David at niyakap siya ng mahigpit. Ako nga ang dapat na magpasalamat, Bea. Dahil sa gitna ng kadiliman ko, ikaw ang nagsilbing liwanag na hindi sumuko sa akin. Ang dagat ay saksi sa kanilang nakaraan, sa mga alon ng puot na muntik nang lumunod sa kanila. Ngunit ngayon ang dagat din ang saksi sa kanilang katahimikan. Ang sugat ay naroon pa rin bilang mga peklat, ngunit ang mga peklat na iyon ang nagpapaalala sa kanila na sila ay lumaban, nagpatawad at sa wakas ay tunay na nagmahal. Nathaniel David Arevalos, Point of View. Sabi nila ang pinakamasarap na pakiramdam para sa isang racer ay ang bilis ng hangin at ang pagtawid sa finish line. Akala ko noon yun ang rurok ng buhay ko. Ngunit habang nakatayo ako dito sa labas ng delivery room, na-realize kong wala na palang tatalo sa kaba ng paghihintay sa unang iyak ng iyong anak. Sir David, bawal pong pabalik-balik dito. Nakakahilo kayo. Biro ni Nurse Mia na lumabas sandali para kumuha ng kagamitan. Hindi ako nakasagot. Nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob ng silid na yon, nakikipaglaban si Beatrice. Sa kabila ng kanyang mahinang puso, pinili niyang ituloy ang pagbubuntis. Gusto kong maranasan ang magbigay ng buhay, David. Hindi lang ang magligtas nito. Sabi niya sa akin nung nalaman naming magiging magulang na kami. Ilang minutong lumipas na tila ba naging oras, hanggang sa isang matinis at malawak na iyak ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Napaupo ako sa bench. Napahawak ako sa mukha ko at doon ko naramdaman ang init ng luha. Sir David, pasok na po kayo. Dahan-dahan akong pumasok at doon nakita ko si Beatrice. Pawis na pawis, pagod na pagod. Ngunit ang ngiti niya, yon ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Sa kanyang bisig nakayakap ang isang maliit na sanggol na binalot sa kulay rosas na kumot. David, tingnan mo siya. Mahinang bulong ni Bea. Lumapit ako, tinawakan ng maliit na daliri ng anak namin. Agad tong humawak sa akin, mahigpit. Tila ba sinasabi niyang hindi niya ako bibitawan. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ko habang hinahalikan ng kamay ni Beatrice. Esperanza, sagot ni Bea. Dahil siya ang pag-asang nabuo mula sa mga pusong akala natin ay wala ng lunas. Esperanza Arevalo. Ang batang magpapaalala sa akin na araw-araw ng isang ruthless billionaire ay nagawang palambutin ng isang simpleng babaeng may busilak na puso. Tumingin ako kay Beatrice. Bea,
Pangako ko sa'yo at sa anak natin, hindi ko hahayaan na may pumatak na luha ng sakit sa mga mata ninyo. Gagawin kong lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal ninyo. Hinalikan ko silang pareho. Sa maliit na silid na iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala nang puot, wala nang paghihiganti. Ang tanging natitirayang pamilyang pinangarap ko. Ngunit akala ko'y hindi ko na makakamtan. Pagkatapos ng madamdaming paglalakbay ni Beatrice at David, narito ang mga halagang aral at mensahe na iniwan ng kanilang kwento. Ang kapatawaran ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Pinakita ni Beatrice ng pagpapatawad ay hindi nangangahulog ang tamang ginawa ni David. Pinatawad niya si David upang palayain ang sarili niya mula sa kadena ng puot. Kung nanatili siyang galit, siyang patuloy na magdurusa kahit malaya na siya. Ang pagpapatawad ay ang susi upang muling tumibay ang kanyang mahinang puso. Ang tunay na pagsisisi may kalakip na pananagutan, hindi sapat ang salitang patawad. Pinatunayan ni David ang kanyang pagsisisi nang isuko niya ang kanyang kapangyarihan, harapin ang kanyang mga kasalanan sa batas at unahin ang kapakanan ng pamilya ni Beatrice. Ang tunay na pagbabago nakikita sa gawa, hindi sa mabulaklak na salita. Huwag hayaang lamunin ng galit ang iyong pagkatao. Naging bulag si David dahil sa galit at maling akala. Sa paghahanap niya ng paghihiganti, muntik na nang mapatay ang tanging tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Tinuturo ng kwento na ang galit ay parang lason. Iniinom mo to habang umaasa ang kaaway mo ang mamamatay, ngunit sa huli, ikaw ang unti-unting nauubos. Ang pag-ibig ay isang desisyon, hindi lamang emosyon. Ang pagmamahal ni Beatrice at David sa huli ay hindi na lamang dahil sa kilig o atraksyon. Ito ay desisyon na manatili, bumawi at magsakripisyo. Sa kabila ng mga peklat ng nakaraan, pinili nilang itayo ang kanilang relasyon sa pundasyon ng katotohanan at pag-unawa. Mensahe para sa mga tagapakinig sa Ayesha TV. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang sugat at nakaraan. Maaaring tayo naging biktima ng pagkakataon gaya ni Beatrice o nagkamali dahil sa bugso ng damdamin gaya ni David. Ngunit tandaan, hindi ang ating nakaraan ang nagtatakda ng ating kinabukasan. Hanggat may pagkakataong magbago, hanggat may buhay, hanggat may pagkakataong maghilom at muling magmahal ng tama. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na Beatrice at David. Ang kwentong ito'y alay sa lahat ng mga taong pakiramdam ay durug-durug na. Naway matandaan nyo na ang bawat piraso ng inyong pagkatao ay maaaring muling mabuo basta't may kasamang pagsisisi, pagtanggap, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig ay hindi pagsakop sa kapwa, ito ay pagbibigay puwang upang bawat isa ay lumago at maging malaya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.